I'm scrolling on my Facebook page, feeling curious, turning nuts. He's got the legal education, baby, yeah. He's the litigation expert. No one like the back of my hand. You got a problem, he's the lawyer on demand. Check his post, they're full of legal advice. Learning about the law, it's like a rolling dice, from contracts to torts. He's got it all covered. Attorney Mox, he's the legal expert, no other. Okay, so hello, what's up? Kumusta? Good morning, good evening, and good afternoon pala sa ating mga kuya, mga ate at kuya. Ito po ang kuya ni sa batas, under the law po. Again, with your Kuya sa Batas, Attorney Mox. So, tagal na natin hindi nagkita-kita, pero tutuloy pa rin po natin yung ating under the law. So, anyway, short lang naman ng ating mga topics. Tuloy-tuloy pa rin po natin sa abot ng ating makakaya, okay? Pasensya na, medyo nabibisi lang talaga ako, pero pipilitin natin na i-continue yung ating advokasya. Alright? So, ang pag-uusapan muna natin today is the Under the Law episode 69. Ayan. Huwag lang kayo masyado nabibigla. Under the Law episode 69 po yan. So, this is actually in the case of Treyes versus Larlar. Isa sa mga trivia na masabi ko sa inyo is ito yung isa sa mga cases na pinag-aralan ko nung first time pa ako nag-take ng bar. So, of course, nabanggit ko na twice ako nag-take ng bar. Na-fail ako nung first. So, itong Treyes versus Larlar, napaka-importante ito. So, ano ba yung mga topics dito? So, itong Treyes versus Larlar, ang parang the main center, the center issue in this case is papaano makakakuha or gaano kalaki ang makukuha ng isang kapatid ng deceased or namayapa or namatay na dissident na may asawa. Alright. So, para medyo maintindihan nyo, si husband, example lang si husband at saka si wife. Tapos, wala silang anak. Isa sa kanila namatay. Let's say for example, namatay yung babae, wife, namatay yung wife. Dahil wala silang anak, saan papunta yung pamana? Masosolo ba ni husband or merong makukuha yung brothers and sisters nung namayapa? Okay, so ito yung case, very good case, landmark case ng Treyes versus Larlar. It's a 2020 case. Okay, so pasensyahan po kung meron tayong visual aid na konti. So si Treyes at saka si Rosie ay mag-asawa. Ayan. Si Treyes, doktor po yan. Now, sometime in 2008, na namatay po, namayapa, pumanaw na rather, si Rosie. Tapos, ano pang factor dito? May anak ba sila? Wala po. Ayan. I am alone. Ika nga ni Dr. Treyes. Now, dahil sila po ay may mga trabaho at masipag, meron silang 14 real estate properties, no? Owned by them, conjugal, no? Conjugal ownership. Daming real estate, 14 real estate properties. Now, anong ginawa ni Treyes? Ginawa niya is nag-file siya ng 2 affidavits of self-adjudication. Ibig sabihin, yung 14 real estate properties na yon, dahil namayapa na ang kanyang asawa, ay gusto niyang kumuha ng self-adjudication. Kumbaga, makukuha niya, masosolo niya. Diba? Masosolo niya yung 14 real estate properties. Final niya sa Regional Registry of Deeds sa Marikina City at saka sa Registry of Deeds ng San Carlos City. Alright? Both into 2011. So, ano nangyari? Dumating yung magkakapatid. 7 po ang magkakapatid po sina Rosie. Sino-sino yung 7 nila? Si Rosie, na mayapa na, si Antonio, si Emilio, Hedy, Rene, Celeste, Judy, at Yvonne. Sila po yung respondents. Ang sa kanila is, ayon sa batas, meron kami makukuha in the absence of any ascendants. Ibig sabihin, or as descendant. So, dahil wala na yung kanilang magulang, wala din silang anak,
may makukuha sila. So, they sent a letter on February 13, 2022. Sabi nila, we request for a conference to discuss the settlement of our estate of our deceased sister. Diba? Nag-send sila. Pero walang response. Di nag-respond talaga. Noong April 13, that is 1 month after, nag-file ulit sila ng second letter requesting for a conference to discuss the settlement of the estate, no, of their or deceased sister. Wala rin response. So nakadalawa na 'yon, ha. Nag-request sila ng letter. Sometimes sa 2012, yung 12 real estate properties na yun na finailan nila ng self-adjudication, 12 of them were transferred to Dr. Treyes. Yung dalawa hindi pa. Na-shock yung ating mga surviving heirs, which is the siblings. Shock sila. Sabi na, bakit ganun? Nag-file sila ng complaint sa RTC. Ano-ano ang final? Annulment of the affidavits of self-adjudication, cancellation of TCTs, reconveyance of ownership and possession, partition at damages. Bakit? Anong sa kanila? Ang sa kanila kasi, hindi natin pinag-usapan eh. Hindi humingi si Treyes ng discussion or negotiation or settlement sa mga kapatid ng namayapan niyang asawa. Alright? Please take note na wala po silang anak. Now, that is actually in 2013, the next year. Now, pinail nila dito against petitioner, si Dr. Treyes, Register of Deeds of Marikina and the Register of Deeds of Province of Rizal and Register of Deeds of the City of San Carlos, Negros Occidental. Civil case number, meron pa sila civil case number. Now, pagkatapos ma-file sa Regional Trial Court, sabi, nag-file ng motion to dismiss si Dr. Treyes. Ang sabi niya, there's a lack of jurisdiction over the person of the petitioner. Wala kong alam dyan. So, of course, dismissible. Dinismiss siya. Pero ano yun? Forever na yun na barred na sila na mag-file ulit. Of course, nag-re-service ng summon after a year. Personal service of summon. So, wala na siyang masasabi. Na wala siyang motion to dismiss on the ground of jurisdiction over the person of the petitioner. Lack of jurisdiction. Now, sabi naman niya, second motion naman tayo ulit. Improper venue, prescription, at lack of jurisdiction over the subject matter. Alright? Ito yung tatlo na ginasabi. Improper venue, sabi daw niya, is hindi yung nag-file sila ng case doon sa kung saan nakalagay yung properties, prescription, kumbaga lapse na yun ng 2 years, so wala na kayong dapat habulin sa akin. At lack of jurisdiction over the subject matter. So walang jurisdiction daw yung subject matter. Now, nagsabi ng Regional Trial Court, denied. Proceed. Nag-motion for reconsideration naman si Dr. Treyes, sabi ng ating RTC, denied ulit. Now, nag-file siya ng Rule 65 sa Court of Appeals. Ano yung Court of Appeals? Nag-file siya ng Rule 65 attached with the temporary restraining order and or preliminary injunction. Sabi nila, yung RTC daw na dininay yung second motion niya at saka yung motion for reconsideration niya ay isang grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Sabi ng Court of Appeals, denied ulit. Nag-MR na naman si Dr. Treyes pero it's all still denied. Now, the issue here, pinaka-main issue is a prior determination of the status as a legal or compulsory heir in a separate special proceeding, a prerequisite to an ordinary civil action seeking for the protection and enforcement of the ownership rights given by the law of succession. Ibig sabihin dito, kailangan pa ba, anong pinail? Kasi medyo magulo to, medyo technical to. Dalawa kasi yung, pag-usapan kasi na pamana, dalawa kasi yung pwede mong i-file. Ordinary civil case at saka special proceeding. Ayan. So, ano po sir ang pagkaibahan doon? Alright? Yung ordinary case, ito yung kung gusto mo lang protektahan yung karapatan mo. Alright? Yung special proceeding is more of a technical in matter. Sino-sino ang magmamana? Yun na lang intindihin nyo ha. So, civil procedure is a civil ordinary civil action para yun sa pag-protect ng kanyang karapatan. Tapos special proceeding, sino ang magmamana? Sino?
technical na siya. So, ito yung issue, no? Kailangan pa bang i-identify kung sino-sino ang magmamana bago mo protektahan ang karapatan mo sa pamana na yun. Right? Now, sabi ng court, ito yung court's ruling na dinivide ng ating Supreme Court. Improper venue, prescription, and necessity of a prior determination of heirship in a separate special proceeding. Pag-usapan muna natin yung improper venue. The court finds and holds that the complaint cannot be dismissed on the ground of improper venue on the basis of Rule 73. Because such rule refers exclusively to the special proceeding of settlement of estates and not to ordinary actions. Invoking Rule 73 to allege improper venue is entirely inconsistent with Petitioner Treyes' assertion in the instant petition that the complaint is not a special proceeding but an ordinary civil action. Ano ba yung main core dito? Nag-file po ang ating okay, so ito, for example, ito ang issue kasi ito is nag-file as parang sinasabi ni Trey, special proceeding to. Sabi naman ng ating mga siblings, ordinary civil case, civil action to. Ano ba yung ordinary civil action? Anong final niya? Nag-file sila ng cancellation ng self-adjudication. Atras tayo para makita niyo naman. Ito, this is a civil action. Nagpa-annulment sila ng affidavits of self-adjudication, reconveyance, partition at damages. Wala dito sa 4 yung special proceeding. Kaya, yung Rule 73 na ginamit ni Dr. Treyes, hindi ito magagamit dito. Hindi ito magagamit sa kaso na to. Ano ba ang Rule 73? Tingnan natin. Rule 73, where a state of deceased person is settled if the decedent is an inhabitant of the place at the time of his death, whether a citizen or an alien, his will shall be proved or letters of administration granted, and his estate settled in the court of first instance in the province in which he resides at the time of his death. And if he is an inhabitant of a foreign country, the court of first instance of any province in which he had estate, the court first taking cognizance of the settlement of the estate of a decedent shall exercise jurisdiction to the exclusion of all other courts. The jurisdictions assumed by a court as so far as it depends on the place of residence of the decedent and or of the location of his estate shall not be contested in a suit or proceeding except in an appeal from the court in an original case or when want of jurisdiction appears on the record. Bakit improper venue? Nag-file ang mga petitioner, yung siblings, sa court, sa regional trial court, kung saan nakalagay yung properties. Alright? Saan nakalagay yung property? Pero sabi ni Dr. Treyes, dapat doon yung final sa regional trial court kung saan siya nakatira at the time of his or her death. Pero because the filing is a civil, ordinary civil action, ibig sabihin, Rule 73 ay hindi magagamit. Ayan. Another one. Ayun. Sabi niya dito, moreover, the court finds that the improper venue as a ground for the dismissal of the complaint was already deemed waived in accordance with the omnibus motion rule. Isa pa to na ginaraise pa ni Dr. Treyes. Atras muna tayo. Napansin nyo, di ba, dalawa ang first motion to dismiss, di ba, dalawa? So, ang first na motion to dismiss niya is lack of jurisdiction over the person of the petitioner. Pero sa second motion, deem waive na to. Kasi hindi mo sinubmit sa first motion to dismiss, waive na tong tatlo. But for the sake of justice, of course, kailangan tong lagyan ng action ng ating Supreme Court. Okay? So second motion yun ha. So let's move on. Another na naman, effect to the player failure to plead. Bakit sinabi doon na pag first motion, hindi mo na binilagay doon yung lahat ng motion to dismiss mo, hindi ka na pwedeng second motion to dismiss? Because Rule 9 of the Rules of Court, effect of failure to plead, no? Section 1, defenses and objections not pleaded. Defenses and objections not pleaded either in a motion to dismiss or in the answer are deemed waived. However, when it appears from the pleadings or the evidence on the record that the court has no jurisdiction over the subject matter, that there is another action pending between the same parties of the same cause, or that the action is barred by prior judgment or by statute of limitation, the court shall dismiss the claim. Alright, para maintindihan nyo, pag hindi mo na ma-file yung motion to dismiss mo with your certain grounds, completely waived na yun, hindi mo na siya magagamit ulit. Except sa 4. 4 po na
motion to dismiss na pwede mo siyang erase anytime. Kung hindi nakalimutan mo siyang erase, pwede mo siyang erase. Maliban doon, hindi na po pwede. Ano yun? No? Ito po siya. According to Rule 9, Section 1 of the Rules, defenses and objection not pleaded either in a motion to dismiss or in the answer are deemed waived, except in the with respect to the grounds of lack of jurisdiction over the subject matter, litis pendentia, res judicata, and prescription of the action. In turn, Rule 59, Section 8 states that a motion attacking a pleading, order, judgment, or proceeding shall include all objections then available, and all objections not so included shall be deemed waived. Yung ginawa ni Dr. Treyes ay nag-file siya ng motion to dismiss. Ang nilagay lang niya doon is lack of jurisdiction over the subject, lack of jurisdiction over the person, no? Over the person of the petitioner. Alright? So, batas natin para mamaintindihan natin. Tingnan niyo yung ginawa niya, oh. Lack of jurisdiction over the person of the petitioner. Hindi niya nilagay iba't ibang motion to dismiss. Saka lang niya nilagay sa second motion to dismiss. Yan yung violation ng ating Rule 9 of Section 1. Pero ang exception to doon na pwede mo pang ihabol is yung itong apat. Lack of jurisdiction over the subject matter, litis pendentia, pending by litigation, res judicata, and prescription of the action. Alright, res judicata is barred by prior judgment. Ayan. Kung na-judge na siya, so hindi mo na siya pwede hindi mo siya pwede mo siya kung example meron nag-judgment tapos pwede ka bang mag-file, so hindi pwede siya, parang malapit siya sa double jeopardy in a criminal case. Pero res judicata, barred by prior judgment. Kung na-judge na siya, hindi na pwede siyang istorbohin. Okay? So yun po siya. Now, mag-move naman tayo sa prescription. Aba, nagsabi na naman po si Dr. Treyes, the basis of petitioner Treyes in arguing that the complaint is already barred by prescription is Rule 74, Section 4 of the rules, which states that an heir or other persons unduly deprived of lawful participation in the estate may compel the settlement of the estate in the courts at any time within 2 years after the settlement and distribution of an estate. The court stresses that the Rule 74 pertains exclusively to the settlement of the estate, which is a special proceeding and not an ordinary civil action. Sabi naman ni Dr. Treyes dito, ay prescribed na kayo kasi sobra sa 2 years saka kayo maniningil dito sa inheritance. Pero sabi ng Supreme Court, ang Rule 74 ay hindi mag-a-apply sa ordinary civil action. Sa special proceeding lang po siya mag-a-apply. Alright? Okay, so Rule 74. Basahin lang natin. Medyo mahaba, basahin lang natin. Rule 74 of the Rules of Court, Summary Settlement of Estate. Section 4, Liability of Distributees and Estate. If it shall appear at any time within 2 years after the settlement and distribution of an estate in accordance with the provisions of either of the first 2 sections of this rule that an heir or other person has been duly deprived of his lawful participation in the estate, such heir or such other person may compel the settlement of the estate in the courts in the manner hereinafter provided for the purpose of satisfying such lawful participation. And if within the same time of 2 years, it shall appear that there are debts outstanding against this estate which have not been paid, or that an heir or other person has been unduly deprived of his lawful participation payable in money, the court having jurisdiction of the estate may be, by order for that purpose, after hearing, settle the amount of such debts or lawful participation, and order how much and in what manner each distributee shall contribute in the payment thereof, and may issue execution, if circumstances require, against the bond provided in the preceding section, or against the real estate belonging to the deceased, or both. Such bond and such real estate shall remain charged with liability to creditors, heirs, or other persons for the full period of 2 years after such distribution, notwithstanding any transfers of real estate that may have been made. So, dito ay summary settlement of estate. Hindi siya magagamit as a prescription para sabihin niyang hindi na kayo pwede maningil sa akin kasi nag-lapse na po yung 2 years. Rule 74 is not applicable sa case na to because it is an ordinary civil action. And also, Rule 74 of the Rules of Court is only applicable sa special proceeding. Ayan.
Okay, ito yung center core or core. The core of this case. Alright? So, ito po. The necessity of a prior determination of heirs in a separate special proceeding. Please take note, itong Rule 1 of the Rules of Court. Ano ba pinagkaibahan ng ating ordinary civil actions at saka special proceeding? Number 1, a civil action is one by which a party sues another for the enforcement or a protection of a right or the prevention or redress of a wrong. Simply put, ito yung tinan nyo, makikita nyo, no, it's apparent from the provisions, enforcement or protection of a right. Yan. Protection ng karapatan. Pero, dito naman sa letter C, a special proceeding is a remedy by which a party seeks to establish a status, a right, or a particular fact. Ito yung kumbaga sinasabi na particular right, personal right. Kung sa usapan ng pamana or inheritance, sa special proceeding, malalaman kung sino ang makakakuha ng portion na to, ilan ang makukuha niya. So, yun yung special proceeding. Tinanong kung kailangan pa ba ng special proceeding bago mo magamit ang ordinary civil action. Sabi ng Supreme Court, no? Ponente by, decided by the Supreme Court, the ponente was Justice Kagiwa. Accordingly, the rule laid down in many cases and other similar cases which requires a prior determination of heirship in a separate special proceeding as a prerequisite before one can file an ordinary civil action to enforce ownership rights acquired by virtue of succession is abandoned. Henceforth, this is the new rule. Unless there's a pending special proceeding for the settlement of the decedent's estate or for the determination of the heirship, the compulsory or intestate heirs may commence an ordinary civil action to declare the nullity of a deed or instrument and for recovery of property or any other action in the enforcement of their ownership rights acquired by virtue of succession without the necessity of a prior separate judicial declaration of their status as such. Ibig sabihin, kahit wala po tayong special proceeding, pwede pa rin po ang isang heir mag-file ng ordinary civil action because that is an enforcement of his right. So please take note ha, pag kayo ay mawitness, kung kayo may kaibigan kayo, kamag-anak, or kayo man ay abogado, tapos gusto nila mag-file sa inyo, na sabi niya, mag-special proceeding, gusto ko, kailangan pa ba sir, attorney, na ma-identify kung ilan ang mga hati namin doon sa inheritance or sa pamana, bago kami mag-file na i-stop namin yung kukuha ng mana. Hindi kailangan. Pwede mo nang unahin na mag-file kayo ng ordinary civil action, no, para maprotektahan nyo ang inyong karapatan. Alright? So, I think that's all. Maraming salamat and I hope marami kayong natutunan po sa case na to. Again, ito po ang inyong kuya sa batas po. Nagsasabi na mahalin nyo ang inyong asawa dahil sila po ang tunay na batas. Bye-bye! I'm scrolling on my Facebook page, feeling curious, turning months. He's got the legal education, baby, yeah. He's the litigation expert. No one like the back of my hand. You got a problem, he's the lawyer on demand. Check his post, they're full of legal advice. Learning about the law, it's like a rolling dice from contracts to torts. He's got it all covered. Attorney Marks, he's the legal expert, no other.